Nathan, matulog ka na. Hindi ka natulog kanina. Kamusta na kaya si Nathaniel at Enzo? Nag-message ako sa kanya pero hindi ito nag-reply. Binuhat ko ang anak ko upang lumabas ng silid namin. Manunood muna ako ng TV magmula nang malaman ni Nathaniel na anak niya si Nathan, lagi na itong nagbibigay ng mga laruan at mga damit. Nakarinig ako ng ugong ng humantong sasakyan. Nagpa siya akong silipin kung si Nathaniel yun. Si Nathaniel nga. Napakunot noo ako dahil parang umiiyak ito. Binuksan ko agad ang pinto. Wala na sa ayos ang suot nitong long sleeve. Nang makita niya ako, bigla niya akong niyakap. Love, kahit wala akong idea kung ano man ang nangyari, nanatili na lamang akong walang imik. Anong nangyari, Nathaniel? Sabihin mo sa akin, bakit ka umiiyak? Niloko nila tayo. Hindi ko sila mapapatawad. Sinong tinutukoy mo? Si Nadia at si Mommy. Niloko nila tayo. Dalawa ang anak natin. Si Enzo at Nathan ay kambal. Pinalabas nila na isa lang ang anak natin. Kinuha nila si Enzo para palabis ang anak siya ni Nadia. Buntis na siya sa ibang lalaki. Wala naman talagang nangyari sa amin. Pinalabas niya lang na may nangyari sa amin para makuha niya ako. Pero lingid sa akin, buntis na talaga siya. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ni Nathaniel. Bakit, Nathaniel? Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa nalaman ko. Nag-flashback sa akin lahat-lahat ng nangyari magmula nang iwan ako ni Nathaniel. Napakasakit sa akin na iwan ka ng taong mahal mo, dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Pero kasinungalingan lang pala ang lahat, hanggang sa nagkaroon ako ng sakit at ipanganak ko si Nathan na nakikipaglaban sa sakit ko. Halos sumuko na ako dahil pakiramdam ko pinabayaan ako ng Diyos. Dahil lahat ng kamalasan, binigay na niya sa akin. Yun pala, may tao lang gumawa nun para masira kami ni Nathaniel. Ang sama nila, bakit nila ginawa sa atin yun? Ang anak ko, ang kawawa kong mga anak. Hindi ko man lang nakasama si Nathan. Pagbabayaran ni Nadia ang ginawa niya sa anak ko at sa akin. Napakasama nila, wala silang mga puso, magbabayad sila. They will pay, I swear to God, pagagapangin ko sila sa lupa. Hindi ako makapaniwala sa isiniwalat sa akin ni Nathaniel. Hindi kami anuled ni Nathaniel kaya mag-asawa pa din kami. Ang mas lalong ikinabigla ko ay ang anak ko talaga si Enzo dahil kambal ang anak namin. Napakasakit lang para kay Enzo, hindi ko man lang siya naalagan. Mabuti na lamang si Weng ang naging yaya nito. Kaya kahit paano inaalagaan niya si Enzo. Kaya pala ganun na lang ang gan ng loob ko kay Enzo dahil anak ko siya. Masaya ako dahil dalawa ang anak ko. Nalulungkot nga lang ako dahil hindi ko naalagaan mula nang maipanganak ito. Ate, nandito si Kuya Nathaniel. Tumayo na ako para puntahan si Nathaniel sa sala. Gusto kong mapaluha nang makita kong buhat nito si Enzo ang anak ko. Mama Sela, inabot niya ako upang magpabuhat. Binuhat ko kaagad ang anak ko. Napaiyak ako hindi dahil sa lungkot kung hindi dahil sa sobrang saya ko. I love you, anak. Ako si mama mo. He's such a sweetie. Kahit nasa 1-year-old pa lang parang napaka-matured na mag-isip. Umupo kami ni Nathaniel. Madami kaming dapat pag-usapan tungkol sa mga taong ginawan kami ng masama. Hindi ko alam kung masasabi ko pang mga tao ang mga yon. Mga wala silang puso. Umalis na kami sa bahay ni Enzo. We'll be staying for a while, habang inaayos pa ang bahay natin. Nagkausap na ba kayo ni Nadia? No, hindi ko siya kayang harapin matapos ang ginawa niya. Baka kapag nakita ko siya hindi ko mapigil ang saktan ang babaeng yon. Kahit sino magagalit ng sukdulan sa ginawa nila. Wala silang karapatan na paglaruan ang mga buhay namin, lalo pa at mga anak namin ang naapektuhan. Huwag kang mag-aalala, love. Maayos din ang lahat, magbabayad sila sa ginawa nila sa atin, kailangan ko din kasuhan ang doktor. Pagbabayaran nilang lahat ang ginawa nila sa atin. Uunahin ko ang doktor na binayaran nila, Mommy, aalisan ko siya ng license bilang doktor. Hinding-hindi na siya makakapagtrabaho sa kahit saan, ipapa-blacklist ko siya dito at sa ibang bansa. I will sue her for forgery, wala siyang karapatang maging doktor, isusunod ko si Nadia. Tatanggalin ko lahat ng mayroon siya. Si Mommy, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Kahit mawala pa siya sa mundo, hinding-hindi ko ibibigay ang kapatawaran ko sa kanya. Inalis nila sa amin ang pagkakataong makasama ang mga anak namin. Naghigting ang pangako nang pumasok sa loob ng opisina ko si Mommy kasama nito si Daddy. How many times I have told you,
I don't want to see you, Mom. Anak, please, mag-usap naman tayo. Nakita kong malaki ang inihulog ng katawan ni Mommy. Nathaniel, anak, nakikiusap akong bigyan mo ng pagkakataon ang mommy mo na magpaliwanag. Alam kong wala akong karapatan dahil wala akong nagawa sa mga naging desisyon ng mommy mo noon. Alam kong mali lahat yun. Nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan ako sa lahat ng nangyari noon dahil naduwag ako. Dapat pinaglaban ko ang tama. Bagkus hinayaan ko lang na gawin ng mommy mo ang sirain kayo ni Marcela. Nakita kong napaluha si Daddy. Hindi ako karapat-dapat na maging ama ng tahanan. Isa akong mahina, para man lang makabayad ako sa mga naging kasalanan namin ng mommy mo. Ako ang kumuha sa pinirmahan yung annulment ni Marcela. Hindi ko ito ipinasa sa attorney. Ang alam ng mommy mo na maipasa ko ito at annulled na kayo. Pero hindi, so ibig sabihin, si Daddy ang dahilan kaya hanggang ngayon kasal pa kami ni Marcela. Sana mapatawad mo kami, anak, kung hindi man ngayon maghihintay kami. Alam ba ni Nadia na kasal pa din ako kay Marcela? Tumango ito, so pinaglaruan ako ni Nadia, fake ang pinapirmahan niyang marriage contract para lang mauto niya ako. Ako naman, nagpauto naman sa mga kasinungalingan niya. Hindi ko din magawang magalit kay Daddy dahil kagaya ko naging sunod son yearn din siya sa lahat ng kagustuhan ni Mommy. I'm sorry Dad pero hindi ko maibibigay ang kapatawaran na hinihingi nila Mommy. Kagaya ko, naging sunod son yearn ka din sa lahat ng kagustuhan nila. Napatingin ako kay Mommy nang lumuhad ito sa harapan ko. Kinuha nito ang kamay ko at dinala sa kanyang pisngi. Umiyak ito, wala akong awang naramdaman kahit maglupasay pa siya. Hinding-hindi ako maawa sa taong sumire sa buhay namin ni Marcela at ng mga anak ko. Hindi ko nakapiling ang anak kong si Nathan. Noong time na nagkasakit si Marcela wala ako sa tabi niya. Anak, forgive me. I'm sorry for all I've done. Alam kong sukdulan ang galit mo sa akin. Pero umaasa akong ibibigay mo sa akin ang kapatawaran na hinihingi ko. Huwag ka sa akin humingi tawad, sa mga anak ko at kay Marcela dahil sa lahat sila ang sinaktan mo ng sobra, huwag mo akong tatawaging anak, dahil hindi ka naging mabuting ina. She is still your mother, Nathaniel. Oo, malaking kasalanan ang nagawa ng mami mo. Pero hindi naman tama na hindi mo siya igalang bilang ina mo. Pero nandito siya upang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya. She even knelt in front of you to ask for your forgiveness. Baliktarin mo man ang mundo, Nathaniel, she is still your mother. Yes, she is my mother, and I am only her son. Ganoon naman. Hindi ba, kapag ang magulang ang nagkasala sa anak, kami pa din ang uunawa? So ibig sabihin bang may right na siyang paglaruan ang buhay ko? O may utang na loob ako sa kanya dahil siya ang nagluwal sa akin. Nandito ako buhay dahil sa kanya, pero wala siyang karapatan na sirain ang buhay ko. Dahil sa anak niya ako at sa tingin niya may karapatan na siyang kontrolin ang buhay ko. Hindi ko nakasama ang anak ko nang dahil sa kanya, hindi ko nakasama ang asawa ko sa mga oras na nakikipaglaban siya sa sakit nito nang dahil din sa kanya. Pinaniwala nila ako sa isang kasinungalingan. O hindi pala isa, madaming kasinungalingan. She didn't regard me as her son. Instead, she treated me as if I were a toy. She expects me to do anything she wants. Bakit? Dahil anak lang niya ako. May sarili akong buhay, Dad. I'm not a robot na kapag gusto niyang gumalaw ako pagagalawin niya ako sa pamamagitan ng control button. Buong buhay ko, namuhay ako ng walang kalayaan. I am sorry anak kung naging bulag ako sa nakikita kong paghihirap mo, but, in the end, she is still your mother, Nathaniel. Kahit gaano pa kasama ang ginawa niya, mananatili na sa kanya ka nagmula, kahit gaano man kasakit ang mga nagawa niya sa iyo. Umaasa pa din ako na mapapatawad mo ang mami mo, pagkasabi niyong lumabas na sila ng opisina ko. Pagkauwi ng bahay na amoy ko na ang nilulutong ulam ni Marcela, ito ang nagustuhan ko sa kanya dahil maasikaso siya. Good evening everyone. Dada, tuwang-tuwang sabi ni Enzo. Nandito ka na pala love, tapos na akong magluto. Kain na tayo, nagugutom na nga ako. Sobrang saya ko dahil nakapiling ko na ang mga mahal ko. Halos bumuhol sa kunot ng noo ko, dahil sa binalita ng mga pulis sa akin, may warrant of arrest na kay Nadia, pero nakatakas daw ito nang pinuntahan nila ito sa bahay upang i-serve ang warrant of arrest.
Kinakabahan ako sa maaaring gawin ni Nadia sa pamilya ko. Alam kong hindi titigil ito para lang masira niya kami. Nagsipuntahan sa opisina ko sila Mandy, Emmer at Aldrin nang mabalitaan nila ang nangyari. Maimpluwensya ang pamilya nito. Inamin sa akin ni Daddy na tinakat sila ng pamilya ni Nadia na kapag kinalaban nila ito, pababagsakin niya ang kumpanya namin, kaya natakot sila sa posibleng gawin ng pamilya ni Nadia kaya nanahimik si Mommy sa lahat. Kailangang mahuli sa lalong madaling panahon ang baliw na yon, sana naman hindi mapahamak ang mga anak ko at ang asawa ko. Nagpakalap na din ako ng information about sa kanya sa buong Pilipinas, hindi siya makakalabas ng bansa dahil nasa wanted list na siya. Nagring ang phone ko, agad kong sinagot nang makita kong tumatawag si Marcela, napakunot ang noo ko nang iba ang sumagot. Sir, dinala po namin sa ospital si Ma'am Marcela, may bumaril po sa kanya. Ang mga anak niyo po may kumuha po sa kanilang mga lalaki. Wala po kaming nagawa, may mga baril po sila. Halos pagbagsakan ako ng langit at lupa sa narinig ko. Nabitawan ko ang phone. Nathaniel, what happened? Ang mga anak ko may kumuha sa kanila. Narating namin ang lugar, hapon na, sobrang kaba ang nararamdaman ko. Natatakot ako para sa kaligtasan nila. Umaasa akong nasa maayos ang lagay nila. Hindi ko maatim na umiiyak ang mga anak ko. Makakapatay talaga ako ng tao. Na-trace na ng mga pulis kung saan dinala ang mga anak ko. Kaya nakipag-coordinate kami sa bayan ng Dolores, Pampanga Police para makatulong sa paghuli sa mga suspect. Sumama ako sa operation dahil hindi din naman ako matatahimik. Gusto kong walang masamang mangyari sa kambal ko. Ako mismo ang papatay kay Nadia oras na masaktan ang mga anak ko. Alam kong siya ang may pakana nito. Siya lang naman ang may matinding galit sa amin ni Marcela. Mr. De La Serna, dito lang muna kayo sa mobile. Kami na po ang baalang pumasok sa loob. Huwag po kayong mag-alala, gagawin po namin ang lahat na hindi masasaktan ang mga anak niyo. Kahit sinabi nilang magiging maayos pero ayokong umupo lang dito at magpakampante na walang ginagawa. Palihim akong umalis sa loob ng mobile nang mapansin kong wala na akong kasama. Pumasok ako sa loob. Napapalibutan ito ng wired fences, buti may maliit na awang ito kaya ako nakapasok. Kinuha ko ang baril ko. May license naman ito kaya kahit magamit ko ito ayos lang. I have this for protection. Pumasok ako sa isang warehouse. Napatago ako nang may mga lalaking dumating. Napalunok ako dahil nakita kong matataas na kalibre ng baril ang mga hawak nila. Pero hindi dapat ako lukuban ng takot, buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Kaya dapat magpakatatag ako, kailangan ako ng mga anak ko. Umalis din ang mga lalaki, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para makapasok pa sa loob. Warehouse ito na may mga silid, kung titingnan para itong popahan. Binagtas ko ang maliit na hallway, sinubukan kong buksan isa-isa ang pinto. Hinanda ko ang baril ko baka may maka-encounter ako, hindi dapat ako ang maunahan, puro nakalak ang mga pintuan, dumiretso pa ako sa isang labasan, nagtago ako sa isang sulok, sumilip ako, ganoon na lamang ang pagkabigla ko sa nakikita ko, nakaupo si Nadia sa isang silya, puro ito pasa at duguan ang puti nitong damit, ang mga anak ko ay nakatulog sa may stroller, at may isang batang babae na nakatulog din na nasa stroller. Walang hiya ka. Bakit pati ang mga bata na walang kinalaman dito, pati ang anak mo, dinamay mo pa, demonyo ka talaga, nagulat ako nang sampilan nito si Nadia. Wala akong pakialam kahit anak ko pa yan, hindi ka na makakawala sa akin, gagawin ko lahat para masira ka sa kanila, kaya sa akin ka pa din babalik, akala mo hindi ko alam ang plano mo? You even faked your marriage to Nathaniel, para lang magsama na kayo, bakit? Sa palagay mo mamahalin ka ng lalaking yun? Hindi ka niya mahal dahil ako lang ang nagmamahal sa iyo ng totoo, dahil ako ang asawa mo, para itong baliw sa hitsura niya. Akala ko isa kang mabuting tao, minahal kita pero sinasaktan mo ako, kaya hindi mo ako masisisi na iwanan ka, napapagod na ako Chito sa pagmamahal na sinasabi mo, gusto ko nang kumawala sa kasal natin dahil ayokong mamatay kami ng anak ko sa piling mo, hindi ako makapaniwala sa narinig kong revelasyon, is she a battered wife? Bigla niya itong hinawakan sa buhok. Sa palagay mo ba pakakawalan pa kita? No way, magsasama tayo hanggang kamatayan kasama ng mga batang ito. Hinanda ko ang baril ko, itinutok ko sa lalaki ang baril, akmang ipapaputok ko na nang biglang may nagpaputok. Nagkagulo na,
Nakita kong nagising ang mga anak ko, nagsiiyakan na ang mga ito kasama ang anak ni Nadia. Nanlaki ang mata ko nang tinutok ng lalaki ang baril sa mga anak ko at pati na din sa anak niya. No, tumakbo ako sa kinaroroonan ng mga anak ko. Bago pa ako makarating nakita kong hinarang ni Nadia ang katawan nito sa mga bata, kaya siya ang natama ng baril. Bumulagta si Nadia pati na din ang lalaki dahil binaril siya ng isang pulis na dumating. My God, dinaluhan ko ang mga anak kong umiiyak. Binuhat ko sila pareho. Hush now, baby, daddy is already here. You're safe now. Napatingin ako sa batang babae na umiiyak, naawa ako sa kalagayan niya. Nagpapasalamat ako at ayos na ang lahat, nakatulog na din ang kambal, halos hindi ko mapatahan ang iuwi ko sila sa bahay, pero nang makita nila ang ina, doon pa lang sila tumahan, buti na lamang ligtas si Marcela, nadaplisan lang ng bala ang balikat nito, ayon sa kanya may dumating na mga lalaki, nanlaban daw si Marcela kaya siya pinaputukan, buti na lamang daplis lang sa balikat. Nasa ospital si Nadia at nasa critical ang kondisyon, sabi ng doktor buntis ito at kailangang tanggalin ang bata sa sinapupunan nito. Hindi ko alam kung maawa ba ako o magiging masaya na ganun ang kinahinatnan nila ng asawa niya, pati na ang sanggol na nabubuo pa lamang. Napakalaki ng kasalanan nila sa pamilya ko, pero nagiging mahina ako kapag tumitingin sa akin ang anak ni Nadia, halos kasing age lang din ito ng mga anak ko, naawa ako sa baby dahil sa nangyari sa magulang nito. Nakatulog na ang anak ni Nadia, naawa ako sa kanya Han, kahit naman nagkaroon ako ng galit sa kanyang ina, hindi ko magawang magalit ng lubos, kailangan niyang mabuhay para sa anak niya. Magiging maayos din si Nadia, malaki din ang utang na loob natin sa kanya, kung hindi niya hinarang ang katawan sa mga anak natin, baka sila ang nasa ospital ngayon, gusto kong magpasalamat sa kanya. May natitira pang kabutihan sa puso ni Nadia kahit paano. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit niya nagawa yun sa amin. Gusto ko din siyang pasalamatan sa ginawa niya, malaki ang utang na loob natin sa kanya. Kinabukasan, dinalaw namin si Nadia, gusto ko ding tanungin ang doktor na may hawak kay Nadia. Until now hindi pa siya nagigising, 50-50 pa din ang chance niyang mabuhay, may mga nakakabit na tubo sa katawan nito, mahina pati ang pagtibok ng puso niya. Ayon sa doktor natama ng artery ng puso nito kung saan mismong nagsusupply ng oxygen, kaya inagapan nila ito, kung hindi mamamatay si Nadia, pero hindi pa din sigurado kung makakasurvive siya, she is still in a coma. Ako na muna ang magbabantay dito, hindi ba kakausapin mo pa ang doktor na may hawak kay Nadia? Sana malagpasan ni Nadia ang lahat ng ito, kailangan siya ng anak niya. Hindi ko na nga nahawakan ang mga anak ko dahil ayaw bumitaw sa akin ang baby, umiiyak ito kapag iniiwan ko. Walang nagawa si Nathaniel kung hindi matulog na hindi ako katabi. Pinakatitigan ko ang mukha ni Nadia, magising ka na naghihintay na sa iyo ang baby mo, huwag kang mag-alala na sa maayos ang anak mo, binibigay ko na sa iyo ang kapatawaran, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagliligtas mo sa mga anak ko. Hindi man tayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawan gusto kong maging maayos na tayo, lahat naman ng tao binibigyan ng pagkakataong magbago, pinakita ni Nadia iyon ang iligtas niya ang mga anak namin ni Nathaniel, ibig sabihin lang nun hindi siya lubos na masama. Napatingin ako sa kamay ni Nadia nang gumalaw ang mga daliri nito, nagdilat ito ng mata na ikinatuwa ko. Nadia, salamat at gising ka na. Marcela, forgive me for all the bad things I have done to you. I am so sorry. Pinapatawad na kita Nadia, napakalaki ng utang na loob ko sa iyo dahil niligtas mo ang mga anak namin. Lumaban ka Nadia para sa baby mo, huwag kang mag-alala nasa bahay siya, nasa mabuti siyang kalagayan. Marcela, salamat. Napakabuti mo, napakaswerte ni Nathaniel sa iyo. Marcela, mangako ka na aalagaan mo ang anak ko. Ituring mo siyang tunay mong anak. Huwag kang magsalita ng ganyan Nadia, gagaling ka pa. Ano ka ba, lumaban ka para sa anak mo. Nataranta ako nang biglang nang inig si Nadia, parang hirap na hirap siyang huminga. Nadia, hold on, tatawag ako ng doktor, nakita ko ang monitor, nanlaki ang mata ko dahil straight line na ang lumabas, pinindot ko ang emergency button na nasa gilid ng higaan, pumasok ang mga doktor at mga nurse. Hindi kami makapaniwala sa nangyari, walang nagawa ang mga doktor para mabuhay si Nadia. Malala ang tama niya ng baril sa kanyang puso, nalulungkot kami sa nangyari sa kanya, may anak pa naman siyang naiwan. Tahan na love,
Ipagdarasal natin ang kaluluwa ni Nadia, we will take care of her daughter, para doon man lang makabayad tayo ng utang na loob sa kanya. Balak kong ampunin ang anak ni Nadia, kahit naman hindi naging maganda ang pagsasama namin noon, hindi naman dahilan yun para hindi ko tulungan ang anak niya. Gusto ko siyang ampunin, ituturing natin siyang tunay na anak, love. We're living right now, love, baka hinahanap na tayo ng mga anak natin. Hanggang ngayon hindi pa din ako makapaniwala na kambal ang anak namin, kaya pala ganun na lang ang reaksyon ni Enzo kapag nasa bahay si Marcela, lukso ng dugo ang nararamdaman ng anak namin, ganun din kasi ang naramdaman ko nang makita ko si Nathan. Sigurado na miss na tayo ng mga babies natin, mahal na mahal ko ang asawa ko. I love you love, hindi ako mangangako na mamahalin kita at aalagaan kita, bagkus gagawin ko yun. Hindi man ako naging perpektong asawa pero sa mga anak natin ibibigay ko ang pagmamahal para sa kanila. Sila ang magiging sandigan sa pagsasama natin. Hello mga babies, bati ng asawa ko sa mga anak namin. Napatingin ang mga ito kasama ang anak ni Nadia. Nalulungkot ako para sa bata, hindi na nito makakasama ang ina. Napalabi ang anak ni Nadia at tuluyan ang napaiyak nang makita si Marcela. Kinuha niya ito tsaka niya hinagkan ang pisngi ng baby. Hi babies, how was your day? Lumawak ang mga ngiti nila. Kapwa ko sila binuhat at pinupog ng halik sa pisngi. Magaan na ang loob ko ngayon, natapos din ang naging kalbaryo namin ng asawa ko. Wala nang hadlang sa aming pagsasama, although umabot pa sa ganitong situation, may isang taong nagbuwis ng buhay. Ayoko sanang pakiharapan si Mommy pero si Marcela ang nagpumilit sa akin upang kausapin siya, labag sa loob kong makita siya. Hindi pa akong handang magpatawad, sobrang lalim ng sugat na dinulot niya sa buhay namin ni Marcela. Malaki ang pinagbago ni Mommy, malaki din ang ipinayat ni Mommy at itinanda nito. Nandito ako upang humingi ng tawad sa inyo ni Nathaniel, alam kong hindi madali sa inyo ang magpatawad dahil sa ginawa namin ni Nadia. Malaki ang kasalanan ko sa mga apo ko, naging masama akong lola sa kanila, walang kapatawaran ang ginawa ko, naging makasarili ako. Hindi ko inisip ang damdamin mo anak, ang tanging gusto ko lang noon ang mapaghiwalay kayo ni Marcela, kaya ginawa ko lahat para lang masira ang pagsasama nyo. Ang alam ko lolokohin ka lang ni Marcela dahil pera lang ang habol nito sa iyo, pero nagkamali ako na husgahan ko siya. Please mom, umalis na kayo, kung inaasahan yung ibibigay namin sa inyo ang kapatawaran, nagkakamali kayo, hindi pa ako handang ibigay yun sa iyo, sana maintindihan mo na mahirap sa amin na gawin ang gusto nyo. Matagal ko na po kayong pinatawad, wala naman pong saysay kung magtanim pa ako ng galit sa puso ko, may mga anak pa akong dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa puro galit ang pair-alin ko, ang mahalaga naman po maayos na ang lagay ng mga anak namin ni Nathaniel, kasama na namin sila, yun naman ang mahalaga, bakit ang dali para sa kanya na ibigay ang kapatawaran sa taong dahilan ng pagkawasak ng pamilya namin. Alam ko pong mahirap pa kay Nathaniel na patawarin kayo. Alam ko naman na ibibigay din ni Nathaniel yun. Salamat Marcela, kahit napakalaki ng naging kasalanan ko sa iyo, pero pinatawad mo pa rin ako, kaya napakaswerte ng anak ko sa iyo at ikaw ang minahal niya. Darating din ang panahon na kaya ko nang harapin si Mommy at ibigay sa kanya ang pagpapatawad. Sa ngayon, I need to mend my heart's hurt. Happy birthday baby, bati namin sa anak naming babae, si Tiffany, ang anak ni Nadia. She is 3 years old now, mas ahead lang ng 3 buwan ito sa kambal namin ni Marcela. Napangiti ng malawak ang anak namin. Dahil may pagkamestiza si Tiffany. She is our princess in our house. Binigay namin sa kanya ang buong pagmamahal namin. Nagpapasalamat ako dahil mababait ang kambal ko sa kapatid nila. Walang pagsidla ng saya namin nang dumating sa buhay namin si Tiffany. Buti nakuha namin ang custody ng bata dahil hindi naman na naghabol ang magulang ni Nadia at ang magulang ng asawa ni Nadia. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Happy birthday, baby. Blow your candle na. She blows the candle. Dito namin ginanap sa garden ang birthday party nito. Si Marcela mismo ang nag-ayos lahat pati ang mga pagkain na ihahanda. Kaya mahal na mahal ko ang asawa ko. Ako naman kahit busy sa company ko, hindi ko nalilimutang ipasyal ang pamilya ko tuwing weekend, minsan nag-out of town kami, o di kaya naman pumupunta kami ng iba't ibang bansa. Gusto kong ibigay lahat sa pamilya ko para lang mapasaya sila.
Salamat love, ang saya ng anak nating si Tiffany. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, kasi hindi ka nagsasawang alagaan kami ng mga anak natin. I love you so much honey. Hinagkan ko ang kanyang labi, kinurot ni Marcela ang tagiliran ko. Ikaw talaga Nathaniel, madaming tao baka sabihin ang landi nating dalawa. Wala naman nakatingin, tsaka asawa naman kita, natural lang na hagkan ko ang labi mo. Gusto mo ba ibang labi ang hagkan ko? Subukan mong gawin yan Nathaniel, lalayasan ka namin. Kinabig ko siya at iniyakap ang braso ko sa baywang nito. Joke lang, hindi ko magagawa yun sa'yo. Ikaw lang ang babaeng hahalikan ko, mahal na mahal kita love, hindi ko nakakayanin na mawala ka pa. Ikakamatay ko na yun, I love you too love, hindi ako mawawala sa'yo, nandito lang ako para suportahan ka sa lahat. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko habang ako ay nabubuhay. Dumating sina mommy at daddy, may bitbit silang regalo. Pasensya na anak at ngayon lang kami nakarating, ito kasing daddy mo sinumpong na naman ng rayuma. Thanks mom nakarating kayo, kanina pa kayo tinatanong ni Tiffany. Pinatawad ko na din si mommy sa mga ginawa niya sa akin, naging magaan ang pakiramdam ko dahil pinalaya ko na ang sarili ko sa galit, naging maayos ang kaarawan ng little princess naming si Tiffany. Tuwang-tuwa ito nang binuksan nito ang mga regalo. Napatingin ako sa asawa ko. Ang dami naming pinagdaanan, pero hanga ako sa katatagan ni Marcela. She is worthy to love, because she sacrifices everything for us.